Lalo mga kababayan, lumalakas yung mga ebidensya na malamang napasok na po tayo ng Chinese military, yung People's Liberation Army ng China dahil sa mga pugo. Ito ngayon yung mga balita, mga kababayan. Suspected Chinese military medal, more gear found in Pampanga Pugo Hub. May nakuha pong outstanding service medal ng isang Chinese military sergeant. Ayan po mga kababayan, no? Talaga niya Mr. Maravillas, delikado. Tama yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, na yung external threat sa ating bansa is worrisome. Dapat anya na maganda tayo, sabi ng ating Pangulong Bongbong. So, ibigay ko muna ito mga kababayan na balita sa inyo. Mga developments dito sa mga nakukuhang ebidensya. Una, mga Chinese military uniforms. Ngayon naman po, pati mga medals. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific in other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0908-6553-757. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po yung mga bago naming clients. Napakaganda at napaka-colorful po at napakalinis ng aming gym. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipments. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Gawa po siyang South Korea. Whitening po siya. Tingnan ninyo ang epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger. Sa kanyang messenger is Maravillas. Ngayon, ito naman po, mga kababayan, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Painan po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Name siya Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos anya Mr. Maravillas. O ngayon, balik tayo dito sa ating kwento na lumalala yung sitwasyon mga kababayan sa Pugo. So, importante na tutukan talaga ito ng ating gobyerno. May recommendation na nga po sa Congress na diretso na pong ipasara, ibawal na totally ang operasyon ng Pogo dito sa ating bansa kasi nagiging security threat na po. May pending bill na po sa pending bill sa Congress. So ito ngayon ang balita, mga kababayan, suspected military, Chinese military medal na at iba pang mga gamit ang nakuha sa Pugo Hub sa Pampanga. Ayan po yung itsura, may markang Chinese Chinese na sulat. Sabi, it is an outstanding service medal for a Chinese military sergeant. Yan ang nadiskubre mga kababayan sa raid sa Pugo Hub sa Purak, Pampanga na ginawa po ng PAOK. So ayon po sa Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOK, sa pamamagitan ng kanilang tagapagsalita na si Winston John Casio, itong medalya daw was found in one of the establishment buildings, while 3 more sets of PLA uniforms were discovered in various parts of the complex, bringing the total to 6. So sabi ng iba, baka ginagamit lang itong props
para sa scam na ginagawa nila at pang-torture po, pang-sindak doon sa mga tinotorture nila. So nakuha lang ito mga kababayan kahapon sa phase 3 po ng hub. So una rito, noong Tuesday mga kababayan, sinabi ni Casio na the first 3 PLA uniforms and military pins were found over the establishment dorms, villas, and offices noong June 10. Last week, yung PAOK and Joint Operatives po ng Philippine National Police units nagsagawa po ng raid na nagresulta sa pagkahuli of over 190 individuals inside the Pogo Complex along Friendship Highway, doon mga kababayan sa Angeles City. So ganon kaseryoso mga kababayan itong nadidiscover ng ating mga authorities. Di ano niya Mr. Maravillas ang ginagawa ng ating gobyerno ngayon. Ito na nga po, kailang siyempre pinag-evaluate nila ng mabuti. Hindi po padalos-dalos tayo. Kailangan pag-aralan natin yung ating mga aksyon. Pero sigurado na may mga actions na po na ginagawa ang ating pong gobyerno para mapangalagaan natin ang ating national security from external threats. Yun ang ulit-ulit na sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito nga yung sinabi niya kahapon sa Independence Day celebration po. Sabi niya, Filipinos will always defend Philippine territory. So tulad niya ng ating mga ninono, ang ating mga kababayan today will never shy away from defending the nation's territory as he recognized those who sacrificed their lives for the country's freedom. So ito yung mensahe niya mismo, mga kababayan, kahapon. Si led di Parada ng Kalayaan 2024 sa Quirino Grandstand. So sabi ng ating Pangulo na yung event kahapon is a tribute sa ating mga bayani na nakipaglaban para sa independence ng ating bansa, para sa ating kasarinlan. So sabi ng ating Pangulo, ang ating mga ninunoan niya ay hindi umurong sa digmaan. Kaya tayo ay hindi rin tatalikod sa tungkuling ipagtanggol ang ating nasasakupan. Ipapakita natin niya sa buong mundo na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa lakas o yaman, kung hindi sa tunay na kaulugan at katuwiran ng ating pinaglalaban. So patama po yon mga kababayan sa China, kasi yung China nagmamalaki sila. Kasi malaking bansa sila at mayaman. So ang punto ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi yan nasusukat yan. Nasusukat niya yan sa ipinaglalaban natin sa alab ng pag-ibig sa bayan at di matatawarang pagkakaisa ng ating mga mamamayan niya. So sabi ng ating Pangulo, sinisimboloan niya ng okasyon natin ngayon ang ating pagsisikap na maisabuhay sa puso ng mga bagong Pilipino na narito ngayon ang tunay na diwa ng kabayanihan, kalayaan at pag-asa. So sabi niya, patuloy niya nating tangkilikin at ipagmalaki ang ating pagiging Filipino. Tayo ay babangon at aangat bilang isang bansa na may malinaw na pananaw sa kinabukasang inaasam. Magsama-sama tayo niya sa paglalakbay tungo sa isang mas maliwanag at masaganang bukas. Pagtatapos ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya akay-akay ng ating Pangulong Bongbong Marcos kahapon, mga kababayan, ng isang bata. Cub Scout yata ito mga kababayan. Akay-akay niya. Yan yung ating Pangulong Bongbong Marcos para i-inspire yung ating mga kabataan ng tunay na pag-ibig sa ating bayan. Di ba? Napakaganda yung ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At sa pagmakabagbag damdamin mga kababayan, itong ginawa na flag raising ceremony ng ating mga sundalo sa gitna ng dagat. Tingnan ninyo to mga kababayan. Diyan sila sa Ayungin Shoal. Ay Skoda pala, Sabina Shoal. Nandun ang BRP Magbanwa, nakabantay sa ating karagatan mga kababayan. Tingnan ninyo. Habang nakabantay din yung Chinese vessel. Ito yung China, mga kababayan.
Nag-flood racing po tayo doon. Yung ating mga kasundaluhan during the Independence Day celebration kahapon. Yan, yung Coast Guard natin. Di ba kahanga-hanga po? Nakakabilib. Iwinagayway nila ang ating bandila. Hindi sila nagpapasindak sa China. Handa sila mga kababayan na ialay ang kanilang buhay para sa ating bayan, sa ating bansa, para sa future generation po ng ating mga mamamayang Filipino. So, salute to our soldiers, mga kababayan, yung ating mga magigiting na sundalo. Kaya sabi ng ating Pangulong Bongbong, Filipinos will always defend Philippine territory. Hindi tulad ng sinabi ni Mao Diggs po, magpapakamatay ka anya dyan, tubig lang yan. Matindi po. Gawin na lang anya ninyo kaming province. Ganon. Yan po. Duterte on the West Philippine Sea. Bakit tayo makikipagpatayan dyan sa tubig lang? Yan yung sabi niya noong November 7, 2023. Si Inday no comment palagi. Pero kay Pacquiao may comment siya. Sa pag-serve ng warrant of arrest kay Pacquiao. Pangdadahas daw. Kay Basti naman po, propaganda lang yan, anya. Ganon sila, mga kababayan. Buti pa nga po si Noynoy Aquino. Sabi nung July 2011, malinaw ang paywatig natin ngayon sa buong mundo. Ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas. Ano sabi ni Mao Diggs? Sabihin ko sa inyo, ibigay mo sa akin. Sabihin ko sa iyo, ayan, nagmura siya. Papi lang yan. Itapon ko yan sa wastebasket. Sabi niya po sa noong May 5, 2021. Pero ang ating Pangulong Bongbong Marcos, tingnan ninyo yung sinasabi. We have on our side the 1982 UNCLOS and binding 2016 arbitral award which affirm what is ours by legal right. Yan ang ating Pangulo. Isa ring magiting, mga kababayan, tulad ng ating mga bayani. Sabi niya, inulit niya kahapon, Filipinos don't yield. Kaya po si Commodore Tariela nalulungkot po sa behavior ng ibang mga politiko. Yan po sabi niya, Tariela hits politicians, ma'am on West Philippine Sea issues. So sabi niya, ito mga politiko niya are quiet when it comes to China's actions dito sa West Philippine Sea. Pero anya, napakabilis nila, very vocal nila in defending the embattled religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy. So dapat anya siguro i-check nila yung kanilang mga priorities, sabi po ni Commodore Tariela. So malinaw na patama, mga kababayan, kay dating Pangulong Digong at sa kanyang anak na si Inday na mabilis pa sa alas 4 na nag-react. Binanatan yung operasyon ng ating mga kapulisan at tinawag na sobra. Excessive daw yung puwersang ginamit. Ganon sila. So sabi po ni Tariela sa kanyang post sa Twitter, X na ngayon, they never had any comments niya when the armed forces of the Philippines in the Philippine Coast Guard were subjected to inhuman and barbaric harassment while carrying out a medical evacuation sa Ayungin Shoal, sabi po ni Tariela. Pero anya, nang yung mansyon ni fugitive Pastor Kibuloy was surrounded by the Philippine National Police, they had lengthy statements and even criticized the police efforts to arrest him. Tama, yun ang sinasabi natin po. At ngayon, may statement si Super Ate, Amy Marcos. Ganun din yung sinasabi. At nakakaduda mga kababayan, bakit nagkataon lang ba o talagang sinadya niyang pumunta doon at alam niyang magsasagawa ng raid? Nandun daw siya eh. Nagkataon daw na nandun niya ako sa Davao at nakakatakot. Para ng war zone. Ganon mga kababayan ang sinabi ni Super Ate. So sabi ni Tariela, I find such a reaction paradoxical and it makes one question where their loyalty and interest really lie. Sana niya yung kanilang loyalty at interest
So pati mga kababayan si Commodore Tariela na confuse. You see? Ayan man lang po mga kababayan, post your comments na lang kung ano yung masasabi ninyo sa mga kwentong ito. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.